Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ombudsman, pinaiimbestigahan kung sinadya ang sunog sa DPWH building sa Quezon City. ICI hearings, ila-livestream na. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya. Umano'y kaugnayan ni First Lady Liza Marcos sa inaakusahang flood control bagman Maynard Ngu, minaliit ng Malacanang. Mahigit 4 million pesos na halaga ng substandard products winasak ng DTI. Sa showbiz, phenomenal box office queen Catherine Bernardo. Excited na para sa kanyang wax figure sa Madame Tussauds sa Hong Kong. At P-pop groups at OPM icons nagningning sa kauna-unahang Filipino Music Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinupok ng apoy ang isa sa mga tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa ahensya, hindi umano na damay ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control investigation. Gayunpaman, pinaiimbestigahan ng Ombudsman ngayon kung sinadya ang sunog. Nabulabog ang NIA Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City nang sumiklab ang sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways pasado alas 12 ng tanghali, Miyerkules, October 22. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 12:39 p.m. unang nai-report sa kanila ang sunog pero wala pang 20 minuto. Umakyat na agad sa ikatlong alarma ang insidente. Actually po, 66 partaks po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog po rito. Bago mag alas 2 ng hapon, tuluyan nang naideklara ang fire out. Walang lubhang nasaktan sa insidente pero malaking pinsala naman ang naiwan nito. Gayunpaman, ayon sa DPWH, wala umanong nasirang mga dokumentong may kinalaman sa ongoing investigation sa posibleng maanumalyang mga proyekto ng ahensya. Ang naturang opisina ay sa ilalim ng Bureau of Research and Standards na siyang responsable sa pagsasaliksik, pilot testing at pagbuo ng mga pulisiya sa government infrastructure projects. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nagko-conduct dahil they are capable to do the tests. Ayon sa DPWH, sa paunang ulat ay posibleng nagmula ang sunog sa isang computer na sumabog sa Materials Testing Division. Hindi po namin ma-pinpoint anong office po pero sa third floor po nagsimula po yung sunog. 5 opisina lang po ang nasunog pero meron po pong opisina na hindi naman po kinain po ng apoy. Pinaiimbestigahan naman ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla ang insidente, lalo't nangyari ito sa kasagsagan ng investigasyon sa mga proyekto ng ahensya. I am asking the NBI and the BFP to check if there's arson. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Siyempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, ay masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan magyari.
Nangako naman ang DPWH na iimbestigahan rin ng sunog at gagawan ng paraan upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Mga ka-A to Z, may bago tayong aabangan. Ila-livestream na kasi ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito kaugnay ng flood control scandal. Inanunsyo mismo yan ni ICI Chair Andres Reyes Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights nitong Miyerkules. Habang pagbabawalan na ng Department of Trade and Industry ang na maging miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga nagmamay-ari ng construction firms. Yan ay para iwas conflict of interest. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohan. Matapos ang ilang beses na panawagang i-livestream ang ICI hearings, ngayong Miyerkules sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay ng flood control anomalies, inanunsyo ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. ang live streaming ng mga pagdinig. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. Ikinatuwa naman ito ni Senator Kiko Pangilinan. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. Samantala, tuloy-tuloy ang revamp at paglilinis ng Department of Trade and Industry sa kanilang ahensya matapos lumitaw ang aligasyong nagbabayad umano ng milyones ang ilang unqualified contractors sa ilang miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na siyang nagbibigay ng lisensya sa mga government contractor ng infrastructure projects. We need to improve, we need to reform, we need to make sure na yung itong mga bagong sasali or mga bagong kukuha ng lisensya are already following the new rules para hindi na maulit yung nangyari dun in the past. If not, most of them are part of the flood control. So we need to really know what the violations are para we can also recommend for or we can also revoke the licenses of these contractors. Unang beses dumalo ni Roque sa pagdinig ng ICI, kung saan niya sinabi na may fact-finding body ang ahensya na nagva-validate ng lehitimong construction firms. Alinsunod kasi sa batas, dapat makasecure muna ng lisensya ang mga contractor sa PCAB bago makakuha ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Ang kaso, inaabuso naman umano ito ng mga kontratista at miyembro ng PCAB. Kaya ngayon ang bagong guideline para sa PCAB members, hindi na sila pwedeng magmay-ari pa ng construction companies. It's conflict of interest. So for now, they should have a construction background, meaning they could be an engineer that are part of a construction firm but they don't own a construction company. Nagdagdag na rin ng DTI ng bagong proseso para masiguro na tanging qualified contractors lang ang mabibigyan ng accreditation. So ang mangyayari ngayon, the license will pass through the Office of the Secretary for checking and then from there we give it to the PCAB board. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagbabawal sa mga pamilyang kontratista na nagmamay-ari ng higit sa isang construction firm. Sa kasalukuyan, nasa 9 na lisensya ng contractors na ang na-revoke ng PCAB. Kabilang na dyan ang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Iginigit ng Malacanang na layon lang umano ng isang pribadong individual na siraan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos siyang iugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, walang matibay na ebidensya ang nagreklamo na si John Santander matapos humiling ito sa Independent Commission for Infrastructure na isama ang unang ginang sa investigasyon. Tinawag pa ni Castro ang reklamo na parang nuisance candidate o panira lang at sinabing nasa kamay na ng komisyon ng pagtitimbang sa mga ebidensyang nakalap. Dagdag ni Castro, hindi na bibigyan ng pansin ng First Lady ang ganitong alegasyon dahil wala umano itong batayan. So,
Ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Kaugnay niyan, kinumpirma ng Malacanang na hindi na special envoy to China for trade, investments and tourism ang tech billionaire na si Maynard Ngu. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nag-expire na nitong August 2025 ang termino ni Ngu at hindi na ito ire-renew. Nilinaw nito matapos maugnay si Ngu sa umanay 160 million pesos na flood control corruption scandal. Sa kanyang affidavit, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na idinaan ang pondo kay Ngu para sa mga proyekto sa Valenzuela City at Marinduque na umano'y napunta kay Senator Cheese Escudero. Hindi na po, as of August 2025, hindi na po. Special envoy. Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po, 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Nanguna si House Speaker Faustino Boji D. III sa pagpapalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para hikayati ng mga kapwa mambabatas na gawin din ito. Batay sa ibinahagi, may kabuang 121.1 million pesos na assets si D, kabilang sa kanyang mga ari-arian ng mga lupain at residential properties. Humigit 47 million pesos naman ang kanyang liabilities o utang, kabilang narito ang sa mga negosyo. Samantala, may net worth na 74 million pesos ang mambabatas. Kasabay nito, nilagdaan ni D ang isang memo para sa reconstitution o pagbabalik ng SALN Review and Compliance Committee na pamumunuan ni Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon kay D, dapat ibalik ng Kongreso ang tradisyon ng transparency para palakasin ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Nakumpiska ng Department of Trade and Industry ang mahigit 4 million pesos na halaga ng mga substandard na produktong bakal at bathroom fixtures. Babala ng DTI sa consumers, hilatisin ang mga bibilhing produkto, lalo na habang papalapit ang Pasko. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Sinira ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry ang mahigit 30,000 iligal na produkto na kanilang nakumpiska sa mga operasyon. Pinukpok ng maso ang mga inidoro at lababo habang pinutol naman ang mga bakal na may halagang aabot sa 4.6 million pesos. Delikado po ito sa ating mga namimili consumer. Unang-una po, naloko sila sa kanilang pinambili ng mga inodoro at mga bakal. Pangalawa, delikado po sa kalusugan at sa ating mga infrastruktura. Ayon kay DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr., karamihan sa mga nasabat na produkto ay gawang China, substandard at walang legal na dokumento. Mayroon ding mga helmet, appliances at iba pang produkto na lumabag sa batas ng Bureau of Philippine Standards. Mga helmet, mga appliances, halos lahat po ng produkto na nasa listahan ng Bureau of Philippine Standards, meron po tayong confiscation para po maitapon, ma-dispose ng maayos. Pero definitely hindi na magagamit bilang produkto po yan. Siniguro ng DTI na mananagot ang mga kumpanyang nasa likod ng illegal importation. Babala ngayon ng DTI sa publiko na maging mapanuri sa mga bibilhing produkto. Vigilant at masuri yung ating mga namimili na hanapin yung PS at ICC stickers natin. Sinisiguro natin na in the market, standard lang po ang gamit at nabibili ng ating mga consumers, lalo sa mga bakal at semento at tile. Ang ICC markings o Import Commodity Clearance ay safety at quality seal mula sa DTI na ibig sabihin ay pumasa sa inspeksyon ang imported products. Ang Philippine Standard o PS Mark naman ay para sa local products. Dagdag ng DTI, lalong maging mapanuri ngayong papalapit ang Pasko kung kailan naglalabasan ang mga substandard na produkto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papayag ang pamahalaan sa irresponsableng pagmimina, lalo't nararapat anya na mas makabubuti ang ginagawa sa tao at kalikasan. Sa Mining Philippines Conference, iginiit ni Marcos na dapat alinsunod sa Paris Agreement at Philippine Energy Plan ang lahat ng operasyon. Dinidiin din niya na dapat makinabang ang publiko sa mga kita ng pagmimina at maging transparent ang sektor. Isinusulong din ng Presidente ang Enhanced Fiscal Regime for Mining Act na nag-uutos ng 5% royalty sa mga mining company sa itinalagang mining sites. Sustainability, after all, is measured by how many lives we uplift and how faithfully we guard the blessings of our land for the generations to come. Nananatili ang lakas ng Tropical Depression Salome na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility habang bumibilis pababa patungong extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang hangin nasa 55 km per hour at pagbugsong aabot ng 70 kph. Kumikilos naman ito sa bilis na 25 km kada oras. Itinaas na sa Signal Number 1 ang Batanes, kanlurang bahagi ng Babuyan Islands at northwest ng Ilocos Norte. Posible namang umabot sa Signal Number 2 ang wind signal sakaling lumakas pa ang bagyo. May gale warning na rin sa mga baybayin ng extreme northern Luzon, kaya mapanganib na ang paglalayag dahil sa laki ng alon ngayon. Naasahan daraan ang bagyo malapit sa Batanes at Babuyan Islands bago tumama sa Ilocos Norte sa Huwebes. Pinag-iingat naman ng mga otoridad ang publiko at sinasabing maghanda at sumunod sa mga babala ng Pag-asa. Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration na walang mangyayaring sugar shortage, lalo't kumpleto ang reserve stocks sa bansa sa kabilayan ng moratorium sa pag-aangkat ng asukal hanggang 2026. Ayon kay SRA Administrator Pablo Azcona, magsisimula lang muli ang pag-aangkat pagkatapos ng milling season sa Mayo o kaya Hunyo 2026 batay sa produksyon ng lokal na asukal. Tiniyak din ni Azcona sa mga manufacturer na sapat ang buffer stock ng asukal para sa mga pangangailangan ng iba't ibang industriya. Ginagawa po natin ito every year. Usually po yung pag-aangkat po ng asukal ay ginagawa po natin sa katapusan po ng harvest kung saan po ay meron na tayong accurate po na numero ng production nating lokal. It's official! Inilabas na ng Madame Tussauds sa Hong Kong na si Catherine Bernardo ang susunod na magkakaroon ng prestiyosong wax figure. Sa Instagram, makikita sa post ng Madame Tussauds ang video kung saan may paghahanda si Catherine para sa binubuong wax figure niya na may caption, "The countdown is over. Madame Tussauds is welcoming Catherine Bernardo, known as the phenomenal box office queen." Si Catherine na nga ang pinakabagong Pinoy celebrity na ginawan o ginagawan ngayon ng wax figure ng naturang Wax Museum kasunod ni na pambansang kamao Manny Pacquiao, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Ann Curtis at of course Broadway star Lea Salonga. Susunod, Majority Bloc Senators inaasahang magbobotohan sa susunod na buwan para sa posibleng pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Sa ibayong balita, mga panda sa US Zoo pinauwi na ng China matapos ang 50 taon ng panda diplomacy. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Kanselado ang pasok sa lahat ng pampublikong paaralan para sa isang mid-year wellness break ngayong October 27 hanggang 30. Sa anunsyo ng Department of Education, ito'y upang mabigyan ng pagkakataon ng mga guro at mag-aaral na makarecover matapos ang mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng kaso ng trangkaso. Nari-schedule rin ang mid-year in-service training para sa mga staff na nakatakda rin dapat sa naturang mga petsa. Nakatakda namang magbalik ang
ipasok sa November 3 matapos ang undas. Good news naman po sa ilan pang kawani ng pamahalaan. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 2023 performance-based bonus sa mga miyembro ng Philippine Navy, Philippine Air Force at National Intelligence Coordinating Agency. Ayon sa Malacanang, aprobado na ng Department of Budget and Management ang release ng kabuuang 738 million pesos na bonus sa mga nabanggit na ahensya sa ilalim ng Special Allotment Release Orders. Sakop nito ang nasa 25,000 na kawani sa Navy, 19,000 na Air Force personnel at halos 1,000 kwalipikadong empleyado ng NICA. Samantala nauna nang na-disperse ng DBM ang 2023 bonus sa mga kawani naman ng Philippine National Police at Philippine Army. Inaasahang magbobotohan ng majority bloc senators sa susunod na buwan para sa posibleng pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, marami pang ibubunyag si Lacson na mga anomalya. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Inilahad ni Senate President Tito Soto na posibleng magkaroon ng botohan ng majority senator sa pagbabalik sesyon sa November 10 upang ibalik sa pwesto si Senator Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee. We will ask Senator Lacson to retake on November 10. But during the meetings, I'm sure it will be a sealed deal by that time. Ani Soto, may gusto pang ilantad si Lacson kaugnay sa flood control anomalies, hindi lamang sa DPWH kundi sa iba pang ahensya. Practically, naramdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy na unfinished business sa Blue Ribbon. Suportado ito ng ilang senador gaya ni Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na sinabing handa siya makiisa sa sino mang itatalagang chairperson. October 6 na magbitiw sa posisyon si Lacson matapos ang batikos ng ilang kapwa senador ukol sa pamamahala ng Blue Ribbon Committee. Subalit iginit ni Soto na hindi totoo ang sinasabi nagbitiw si Lacson upang isalba ang Senate leadership. Nangingiti lang kami ni Ping because hindi naman siguro. Well, it could be an idea, but as far as he was concerned during that time, he was frustrated. At kung may paghamon man sa pamunuan, kumpiyansa si Soto na mananatili siyang Senate President. Samantala, nakatutok din ang Senado sa budget proposal ng DPWH para sa 2026. At ayon sa Senate President, handa silang tapusin ito kung may overpricing pa rin. And we will move to approve that proposal of our committee chairman that we cut it across the board 15 to 20%. Sakaling matuloy ang budget cut, nais ni Soto na ilaan ito sa ilang proyekto ng DOH, CHED at DepEd. Pero sa naunang pahayag ng Ehersito, wag naman siguro ilahat dahil we still need infrastructure projects to stimulate the economic growth kasi yan ang may multiplier effect sa ekonomiya natin. Tiniyak naman ng Senate leadership na bubusisiin ang proposed budget at hindi napapayagan ang small BICAM na maaaring pagmulan ng korupsyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Natuklasan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Malolos ang umano'y 13 ghost flood control projects sa lugar. Ayon kay Malolos City Mayor Christian Natividad, mula 2022 hanggang ngayon, naabot sa 106 flood control projects ang naitala sa Malolos na umaabot sa mahigit 8 billion pesos ang halaga. Sa bilang na ito, 27 lang ang natapos, 13 ang hindi natagpuan, habang 8 naman ang substandard at may 6 na kulang ang data. Bukas ang lokal na pamahalaan na makiisa sa Independent Commission for Infrastructure at posibleng maghain ng kaso sa Korte Suprema para panagutin ng DPWH sa mga anomalyang ito. It's really frustrating seeing this voluminous amounts of money that it's really phenomenal because before we have yet to experience these amounts of projects that should have been implemented to our locality. But now, it's been raining funds, it's raining projects, and sayang.
Iginiit ng Malacanang na kakailanganin ng masusing pag-aaral sa panukalang pagbuhay sa death penalty o parusang kamatayan para sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan munang maging malinis ang 5 haligi ng justice system sa bansa at malaya mula sa anumang impluwensya bago pa man maisaalang-alang ang panukala. Natatandaan si Leo Echegaray ang unang nakatikim ng death penalty sa kasong rape nang ito ay umpisahan noon sa ilalim ng Ramos administration. Paano kung ang inosente ay nagawa na intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So ang muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng malaliman. Sinusuportahan ng mga mambabatas at dating opisyal ang panukala ni Senate President Tito Soto na lumikha ng Independent People's Commission o IPC para imbestigahan ang mga anomalya at korupsyon sa gobyerno. Ang Senate Bill 1215 ay magbibigay kapangyarihan sa IPC na mag-imbestiga, mag-freeze ng assets at magrekomenda ng whole departure orders. Giit ni Soto, dapat bukas sa publiko ang mga pagdinig habang hinihikayat nila ang Malacanang na ideklara ang panukala bilang urgent. Samantala, itinalaga bilang bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nagsilbi si Gutierrez bilang miyembro ng Board of Trustees ng GSIS at siya rin ang kauna-unahang babaeng ombudsman ng bansa. Deadman na ang Armed Forces of the Philippines sa mga patutsyada ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte patungkol sa paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, maaari namang makipagtulungan ng bansa sa China sa paraan ng pagpapalakas ng ekonomiya. Giit kasi ni Baste na dapat piliin ng AFP ang economic cooperation sa China kaysa tapatan ng military practices. Matatandaang binueltahan kamakailan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea na si Commander J. Tariela si Baste Duterte kung saan ipinunto ni Tariela ang lumang komento ni Duterte na dapat huwag gumamit ng Made in China bago umano kumontra sa Beijing. Iginit naman noon ni Tariela na hindi ito issue ng komersyo kundi ng soberanya. Dagdag niya, bago magbitaw ng pahayag, dapat ay nakabatay ito sa katotohanan at hindi sa mga pro-China na naratibo. Lumipad na pauwi ng China ang 3 giant pandas mula sa Smithsonian National Zoo sa Washington, D.C. sa Amerika matapos ang mahigit 50 taon ng panda diplomacy. Nagwakas na nga ang isang makasaysayang diplomatic era sa naturang zoo na kauna-unahang nag-alaga ng mga panda noong 1972 sa panahon ni Pangulong Richard Nixon. Sa pag-alis ng mga panda bears na sina Chan Chan, Mei Xiang at Xiao Qiji, tanging ang Zoo Atlanta na lang ang nalalabing may panda sa USA ngayon. Pero pauwi na rin sa China ang mga naturang panda dahil matatapos na rin ang kontrata nito sa pag-alaga ng mga panda sa susunod na taon. Masa naman ng National Zoo na muling magpapadala ang Beijing ng mga panda para ipagpatuloy ang kooperasyon sa conservation at ugnayan ng dalawang bansa. Sa aming pagbabalik sa showbiz, P-pop groups at OPM icons nagningning sa unang Filipino Music Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagningning ang music icons at ilang Filipino celebrities matapos rumampa sa red carpet ng kauna-unahang Filipino Music Awards. Hakot Award naman ang Kings of P-pop SB19 at ang Cup of Joe. Bukod dyan, may bonus performance pa mula sa OPM Hitmakers. Ang may init na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kabog sa OOTD ang ilang celebrities na dumalo sa red carpet ng first ever Filipino Music Awards. Martes ng gabi, October 21 sa Mall of Asia Arena in Pasay City.
From head to toe, walang tapon ang aurahan para sa espesyal na event. Big winner dyan ang Kings of P-Pop, SB19, na humakot ng multiple awards. Kabilang na ang Artist of the Year, Concert of the Year para sa kanilang Simula at Wakas World Tour Kick-Off, Tour of the Year sa Simula at Wakas World Tour, Pop Song of the Year at People's Choice Song Award para sa kantang Dun Ka. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon, pantay-pantay po tayo lahat. Hindi mabubuo itong programa na ito, yung concert na ito, kundi dahil sa inyo. Maraming salamat po. Gusto lang po namin encourage lahat din ng artist dito na huwag po kayong matakot mag-concert. Independent, kaya po lahat. Walang imposible. Thank you so much! Habang wagi rin sa FAM Awards ang bandang Cup of Joe na nakasungkit ng 2 major awards. Ang Song of the Year Award para sa hit song nilang Multo at Album of the Year para sa Silakbo. Hindi man nakadalo, panalo rin si Dionela sa kanyang awiting Marilag bilang R&B song. Samantala, bukod sa mga inabangang awards, winner din ang live performances nina Ellie Buendia, Apple the App, Black 9, Yen Constantino, Cup of Joe, Bini, Four of Spades at marami pang iba. Nagkaroon din ng tribute award para sa yumaong iconic singer Pilita Corrales na tinanggap ng apong si Janine Gutierrez. Sa finale, muli namang nag-perform ang SB19 sa hit song nilang Damn! Congratulations, winners! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat at English satirist na si Jonathan Swift. Anya, mabilis na lumilipad ang kasinungalingan, pero ang katotohanan, dumarating ng dahan-dahan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.